Ang maleta ay gumulong sa sahig. 2 linggo akong nawala. 14 na araw na sinusubukang huminga malayo sa kaguluhan. Amoy malinis ang apartment, amoy cheap na pabango. Hindi ito ang amoy ko. Nerea, nandito ka na. Tawag ni Javier mula sa sala. Malayo ang kanyang boses. Hindi ko inalis ang aking jacket. Sa ibabaw ng fireplace, nawawala ang litrato ng aking ina. May isang pangit na florera na may tela na bulaklak. Mula kay Aling Consuelo, ang nanay ni Javier. Anong nangyari? Tanong ko. Lumabas si Javier sa pintuan. Suot niya ang paborito niyang kulay abong sweatshirt. May mga pagbabago lang. Aniya. Lumipat na si nanay sa bagong apartment. Dito lumipat, hindi sa sarili niyang unit. Yung binili ko para sa kanya sa Makati. Makati. Hindi magkatugma ang mga salita. Walang pera si Javier. At anong pera, Javier? Bawat salita ay parang kutsilyo. Nagkibit-balikat siya na parang nag-uusap lang tungkol sa panahon. Sa severance pay ni Ria, yung sa nanay mo, para matulungan ang pamilya. Pamilya si nanay. Biglang lumamig ang hangin. Tinitigan ko siya. Pinag-uusapan niya ang pera ng aking ina, na parang isang bargain. Ang perang hindi ko pa nagagalaw. Isang matinding lamig ang bumalot sa akin. Ang sakit ay naging isang matigas at matalim na bagay. Ibinuka ko ang aking bibig. Isang salita ang lumabas. Annulment. Bumagsak ang cellphone ni Javier sa sahig. Nanlaki ang kanyang mga mata. Pinalitan ng takot ang kawalang interes. Ano? Anong sinabi mo? Narinig mo? May ingay mula sa kusina. Sumugod si Aling Consuelo sa sala. Pinupunasan ang kanyang mga kamay sa aking apron. Anong sinabi mo? Walang utang na loob. Sigaw niya. Itinuturo ako. Annulment, pagkatapos ng lahat ng ginawa namin para sa iyo. Nanatili si Javier na paralisado. Ang perang iyon, patuloy ni Aling Consuelo. Iyon na ang pinakakaunti mong magagawa. Binigyan ka ni Javier ng tahanan. At nagbabanta ka. Dapat kang mahiya. Tinitigan ko siya. Inokupa niya ang aking sala na parang kanya. Ang perang iyon ay sa aking ina. Para sa akin. Hindi para sa'yo. Lumayas ka sa bahay ko. Bahay ko rin ito! Sigaw niya. Nanay, pakiusap. Pakiusap ni Javier. Nerea, balisa ka. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Alam ko. Annulment at gusto ko ang aking pera pabalik. Naglabas ng peking tawa si Aling Consuelo. Ang pera ay invested na. Ang pirma sa transfer ay inayos na ni Javier para hindi ka mag-alala. Naging lubos ang katahimikan. Ang pirma ay inayos na. Anong ginawa mo? Tanong ko sa aking asawa. Namutla si Javier. Inayos ko lang ang mga papeles. Hindi ka na sa ayos. Ginawa ko ito para sa'yo. Lahat. Para sa akin? Para sa ikabubuti ko? Umalis kayong dalawa ngayon. Bulong ko. Patawad, sabi ni Aling Consuelo na nang-iinis. Umalis kayong dalawa ngayon. Sinubukan ni Javier na lumapit. Nerea, mag-usap tayo. Walang pag-uusapan hanggang sa makausap ko ang aking abogado. Umalis. Tiningnan ako ni Aling Consuelo. Sa kanyang mga mata, pinalitan ng pagdududa ang galit. May nakita siya sa aking tingin na hindi niya inaasahan. Tara na, Javier, sabi niya. Inaalis ang apron. Hayaan mo siyang mag-tantrums. Kapag naalala niya kung ano ang mawawala sa kanya, babalik siya na umiiyak. Hinawakan niya ang braso nito at kinaladkad patungo sa pinto. Huling beses akong tiningnan ni Javier na nagmamakaawa bago nawala. Sumara ang pinto, iba ang katahimikan. Ngayon hindi ito kawalan, ito ang katahimikan bago ang digmaan. Hindi ako umiyak, kinuha ko ang telepono. Nanginginig ang aking mga daliri sa galit, hindi sa sakit. Nagdial ako. Sofia. Si Nerea ito. Kailangan kitang makita bukas. Urgent. Huminga ako ng malalim. Nanakaw ang pera ng aking ina at ito ay simula pa lamang. Kinabukasan, eksaktong 9 ng umaga, nasa harap ako ng salamin na pinto ng Sofia Reyes Associates. Si Sofia, ang kaibigan ko mula sa kolehiyo, ay naghihintay na may 2 kape na sa meeting table. Ang kanyang tingin, na laging matalas, ay lumambot nang makita ako. Sabihin mo sa akin ang lahat ni Ria, nang walang iniiwan. Isinalaysay ko sa kanya. Walang sigaw, walang luha, tanging ang mga pangyayari.
Ang aking pagbabalik, ang apartment, ang pahayag ni Javier, ang aking tugon, ang reaksyon ni Aling Consuelo. Nagtatala si Sofia sa isang notebook. Ang kanyang ekspresyon ay lalong naging seryoso. Kailangan ko ng access sa iyong mga bank account ngayon, sabi niya nang matapos ako. Lalo na sa account kung saan napunta ang severance pay. Pagkalipas ng kalahating oras, sa kanyang opisina sa harap ng kanyang computer, nakita namin ito. Ang galaw ay hindi mapagkakamalan. Isang outbound transfer ng kabuuan ng mga pondo, 11 araw na nakaraan sa isang account ng isang shell corporation. Ang petsa ay tumugma sa aking ika-4 na umaga sa Boracay nang tawagan ako ni Javier upang sabihin na ang lahat ay maayos sa bahay. Hindi ko ito pinirmahan, sabi ko, tuyo ang lalamunan. Alam ko, bulong ni Sofia na lumapit sa screen. Dahil peke ang pirma ng pahintulot. Hindi man lang magandang peke. Kapansin-pansin ang kawalang ingat sa kurba ng NAN. Pinirmahan mo ang mga papeles ng insurance na nasa record at ginamit nila ang modelong iyon, ngunit hindi ito valid. Ito ay isang krimen, ni Rhea. Pagpapalsipika ng dokumento at maling paggamit ng pondo. Isang mapait na kaginhawaan ang bumalot sa akin. Mayroon akong sandata. Pagkatapos ay ang takot at ang pera. Ang apartment. Maaari ba nilang baligtarin ang pagbili? Pinisil ni Sofia ang kanyang mga labi. Komplikado ito. Kung ang pera ay napunta na sa nagbebenta at ang deed ay pinirmahan na, ang ari-arian ay kay Aling Consuelo. Ang daan ay ang paghingi ng pera kay Javier at sa kanya at pagsumpa sa krimen. Ngunit kailangan natin ng matibay na ebidensya na siya ang nagpalsipika ng pirma. Ang iyong digital signature. Saan mo itinatago ang token? Sa drawer ng aking nightstand. Alam ni Javier. Siyempre alam niya. Buntong hininga ni Sofia. Maghahanda ako ng paunang reklamo at isang notaryal na kahilingan para ibalik ang mga pondo. At kailangan mong ibigay sa akin ang lahat ng mayroon ka. Mga email, mga mensahe, kahit ano. Umalis ako sa kanyang opisina na may folder sa ilalim ng aking braso at umiikot ang aking ulo. Ang susunod na hakbang ay, siyempre, pumunta sa aking dating bahay, sa bahay ng aking ina. Kailangan kong hanapin ang kanyang mga papeles, ang kanyang mga gamit. Marahil mayroon doon, isang pahiwatig na napigilan ng aking sakit na makita. Ang apartment ng aking ina, sa Tondo, ay amoy alikabok at katahimikan. Tinamaan ako ng kalungkutan nang pumasok, ngunit pinigilan ito ng galit. Nagsimula ako sa kanyang maliit na desk. Mga bill, mga sulat mula sa bangko, mga lumang reseta ng doktor. Walang kapaki-pakinabang. Sinusuri ko ang isang folder ng mga gastos nang tumunog ang doorbell. Nagulat, sumilip ako sa peephole. Si Lola, ang kapatid ni Javier. Nakasuot siya ng maong at leather jacket at ang kanyang ekspresyon ay hindi pangkaraniwan, tensyonado, halos nahihiya. Ibinuka ko ang pinto nang walang sinasabi. Kumusta ni Rhea? Sabi niya nang hindi ako tinitingnan sa mata. Alam kong ayaw mo akong makita. Kailangan ko lang na malaman mo ang isang bagay. Ano? Na magnanakaw ang kapatid mo o nakasabwat ang nanay mo? Alam ko na iyan. Sumimangot si Lola. Mas malala pa. Sa tingin ko, matagal na nilang pinaplano ito. Hayaan ko siyang pumasok. Umupo siya sa gilid ng sofa na hindi komportable. Ilang buwan nang obsessed si nanay sa paglipat sa isang apartment sa sentro. Laging sinasabi ni Javier na hindi niya kaya, na wala siyang pera, hanggang sa namatay ang nanay mo. Isang linggo pagkatapos ng aksidente, nagsimulang bumisita si nanay sa mga real estate agency. Alam ko iyan dahil buong pagmamalaki niyang sinabi sa akin. Sabi niya, mabuting anak si Javier, na sa wakas ay bibigyan niya siya ng kanyang ginintuang pagtanda. At wala kang sinabi? Tanong ko ng malamig. Hindi ko alam na ganoon ang pera. Reklamo ni Lola. At sa unang pagkakataon ay tila siya tapat. Akala ko nakakuha si Javier ng loan o hindi ko alam. Hanggang kagabi. Kagabi nagtalo sila. Nasa kusina ako ng kanilang bahay. Ng kanilang bagong apartment. Narinig ko ang lahat. Sinasabi ni nanay kay Javier na huwag mag-alala, na hindi ka maglalakas loob na gumawa ng anuman, na perpekto ang pirma. At natatakot si Javier. Tinanong niya kung ano ang mangyayari kung maging matigas ka. At sabi ni nanay, huminto siya. Lumunok, sabi niya. Nag-iisa ang batang iyan sa mundo. Kanino siya lalapit? Sa kanyang kaibigang abogado.
na walang magagawa. Hindi kayang magbayad ng isang magaling na law firm. Mapapagod siya o mapapagod natin siya. Ang lamig ng umaga ay pumasok sa aking mga buto. Hindi lang ito pagnanakaw ng pagkakataon, ito ay isang plano. Pinlano ito ni Aling Consuelo at sinunod siya ni Javier. Bakit mo ito sinasabi sa akin? Tanong ko. Tiningnan ako ni Lola at sa kanyang mga mata ay nakita ko ang isang kislap ng babaeng siya noon bago siya malunod ng kanyang ina sa kanyang pagiging makasarili dahil mali ang ginawa nila sa nanay mo. At dahil duwag ang kapatid ko pero hindi siya masama. Mahina siya at alam iyan ni nanay. Ibinababa niya siya. At ako, natatakot ako sa maaaring gawin niya para makakuha ng gusto niya. Tumayo siya para umalis. Sa pintuan, lumingon siya. Hanapin mo ng mabuti ni Rhea sa mga gamit ng nanay mo. Nandito si nanay noong araw na namatay siya. Sabi niya, dinalhan niya ng lugaw, pero hindi ko siya nakitang nagluto para sa sinuman maliban sa sarili niya. Nang umalis siya, nakababahalang katahimikan ang bumalot sa apartment. Ang mga salita ni Lola ay umalingaw-ngaw. Ang araw na namatay siya. Isang lugaw. Nagpunta ako diretso sa kusina. Sinuri ko ang basurahan na matagal nang walang laman. Wala. Pagkatapos ay naalala ko. Ang aking ina ay nagtatago ng lahat ng bill at resibo sa isang shoebox sa aparador sa pasilyo. Nakita ko ito. Mga bill ng kuryente, bill ng tubig, mga resibo ng supermarket at isang kakaiba. Isang mas makapal na papel na may letterhead. Ito ay isang ulat ng isang rutinang pagsusuri mula sa isang kumpletong check-up na ginawa ng aking ina isang buwan bago siya namatay. Malinaw ang petsa at mas malinaw ang mga resulta. Ang lahat ay nasa loob ng normal na parameter. Cholesterol, blood pressure, sugar. Mayroon pang ang handwritten note mula sa doktor. Gina, Elena, lahat ay perpekto. Magpatuloy sa magaan na ehersisyo. I-check up sa isang taon. Ang aking ina, isang buwan bago ang kanyang biglaang atake sa puso na tinawag nilang ganoon, ay perpektong malusog kaysa sa marami sa kanyang edad. Nang hina ang aking mga binti, sumandal ako sa dingding, nanginginig ang papel sa aking mga kamay. Ang aksidente. Ang kotse na lumihis sa kalsada sa isang matalim na kurbada. Hindi ko kailanman kinuwestiyon iyon. Napakalaki ng sakit, ngunit ngayon, isang lugaw mula kay Aling Consuelo, isang perpektong check-up. Huminga ako ng malalim. Hindi lang ito pera. Ang nagtatagumpay na tingin ni Aling Consuelo, ang kanyang kumpiyansa sa pagtataboy sa akin mula sa aking tahanan, lahat ay nagtugma sa isang kakilakilabot, mahalay na paraan. Kinuha ko ang telepono at tinawagan si Sofia. Sofia, kailangan mo akong iset up sa pinakamahusay na private investigator na kilala mo at maghanap ng mapagkakatiwalaang forensic pathologist. May nagsasabi sa akin na ang pera ay simula pa lamang. Ang medical report ay nagliliyab sa aking mga kamay. Perpekto. Isang buwan na ang nakakaraan. Si Sofia ay nag-react ng may profesional na kalmado na hinangaan ko. Huwag kang mag-conclusion pa, Nerea. Ngunit oo, kakaiba ito, napakakakaiba. Ang private investigator, si Damian, ay naghihintay sa iyo bukas sa 10 at mayroon akong contact sa Institute of Legal Medicine, discreet, ngunit pinapatay ako ng paghihintay. 2 araw pagkatapos ng aking pagkikita kay Lola, ang galit ay isang motor na hindi ko mapatay. Hindi ako tinawagan ni Javier, ni si Aling Consuelo. Ang katahimikan ay isang mensahe sa sarili nito. Nagtitiwala sila na ako ay masisira o na hindi ako maglalakas loob na gumawa ng anuman. Hindi ako mapakali. Naalala ko ang mga salita ni Lola tungkol sa mga real estate agency. Si Aling Consuelo ay bumibisita sa mga apartment kaagad pagkatapos ng pagkamatay ng aking ina. Anong agency? Sino ang nag-asikaso ng benta? Dapat alam ni Javier at kung mayroon akong laging alam tungkol sa aking asawa, ito ay ang kanyang routine tuwing Huwebes. Paddle tennis kasama ang kanyang mga kaibigan pagkatapos ng trabaho sa isang sports center sa EDSA sa 7 ng gabi ng Huwebes. Nakaparada ako sa harap ng kanyang accounting firm na may sombrero at salamin na isang malungkot na disguise. Bandang 7:15, lumabas siya. Hindi siya sumakay sa kanyang kotse. Naglakad siya ng mabilis, kinakabahan patungo sa istasyon ng MRT. Sinundan ko siya mula sa malayo. Malakas ang tibok ng aking puso. Hindi siya sumakay sa MRT. Lumiko siya sa isang discreet na coffee shop sa isang kalyeng gilid. At doon, sa isang mesa sa likod,
may naghihintay sa kanya. Isang lalaking nakasuot ng suit na may folder sa mesa. Nagtago ako sa likod ng isang newsstand, nagmamasid. Hindi ito isa sa kanyang mga kaibigan sa paddle. Si Javier ay kinakabahan na nagsasalita, nagkakakaway. Seryoso ang lalaking nakasuot ng suit at ibinigay sa kanya ang folder. Mabilis na tiningnan ni Javier ang loob nito, kumuha ng sobre at ibinigay sa lalaki. Isang palitan, pera para sa mga papeles. Pagkatapos ay mabilis silang naghiwalay. Ang una kong impulse ay harapin siya doon mismo. Ngunit pinigilan ko ang aking sarili. Sinundan ko ang lalaki na nakasuot ng suit. Naglakad siya ng 2 bloke at pumasok sa isang opisina na may discreet na karatula, Inmosol, Real Estate Management, ang ahensya. Nagsulat ako ng address at umalis. Mayroon akong pangalan. Kinabukasan, bago ang aking appointment kay Damian, ang investigador, pinuntahan ko si Carmen, ang kapitbahay ng aking ina na nakatira sa tabi niya. Isang 70 taong gulang na babae, byuda, na may memorya ng elepante at hindi mapigilang pagiging mausisa. Nereta, mahal, kumusta ka? Sabi niya. Niyakap ako ng mahigpit ng buksan ng pinto. Pumasok ka, gawan kita ng kape. Hindi, salamat Carmen. Gusto ko lang magtanong, mahalaga ito. Nawala ang kanyang ngiti nang makita ang aking ekspresyon. Pinapasok niya ako sa sala na puno ng mga larawan at figurine. Kahit ano, anak, ang araw na namatay ang nanay ko, ang araw ng aksidente. May nakita o narinig ka bang kakaiba? May bumisita sa kanya? Inayos ni Carmen ang kanyang salamin. Nag-iisip. Well, noong umagang iyon ay dinidiligan ko ang mga halaman sa balkonahe. Nakita kong dumating ang biyenan mo, si Aling Consuelo. May dalang Tupperware sa kamay. Anong oras? Maaga. Siguro alas. Sinabi sa akin ng nanay mo na hindi siya masyadong maganda ang pakiramdam, na nahihilo siya, pero nang makita ko si Aling Consuelo, naisip ko na baka nagkita sila. Hindi ako nagulat. Isang pagkahilo. Sinabi ng aking ina na nahihilo siya. Hindi siya kailanman nahihilo. At gaano katagal siya nanatili? Maigsi, mga 20 minuto. Umalis siya tulad ng pagdating niya. Mabilis. Dala ang parehong Tupperware. Kakaiba, hindi ba? Kung may dalang pagkain, bakit niya ito ibinalik? Napanis ang hangin sa aking baga. Ang Tupperware, ang lugaw, at pagkatapos ay nakita mong lumabas ang nanay ko? Umiling si Carmen na nalulungkot. Hindi mahal. Lumabas ako para mamili. Nang bumalik ako, nandyan na ang pulis at ang lahat ng kaguluhan. Akala ko aksidente lang. Isang pagkahilo habang nagmamaneho. Kawawang Elena. Nagpasalamat ako sa kanya. Hinayaan niya akong yakapin ulit. Ang kanyang mga salita ay umikot sa aking ulo. 20 minuto. Ang parehong Tupperware. Isang pagkahilo. Ang aking appointment kay Damian, ang private investigator. Ito ay alas 11. Isang lalaking nasa edad 50, na may mukha na tila hindi kailanman nagulat sa buhay niya, nakinig sa akin sa kanyang maliit na opisina sa Taft Avenue. Sinabi ko sa kanya ang lahat, ang pera, ang peking pirma, ang medical report, ang pagbisita ni Aling Consuelo, ang real estate agency. Genya. Nerea, sabi niya na gumagawa ng metodikong tala. Ito ay lumalampas sa isang sibil na reklamo sa isang bagay na mas pangit. Kailangan ko ng access sa ulat ng aksidente sa trapiko at kailangan mong bigyan ako ng pahintulot na imbestigahan ang iyong biyenan. Bank account, background, lahat. Gawin mo ang kailangan mong gawin. Binigyan ko siya ng sobre na may cash advance na tinulungan akong makuha ni Sofia at tinitigan mo ako. Huwag kang gumawa ng kalokohan. Huwag kang lumapit sa kanila. Huwag kang makipagkomprontahan. Lalo na sa biyenan. Sa kung ano ang sinabi mo sa akin, siya ay isang mapanganib na piraso. Tumango ako. Ngunit isang ideya ang nagsimulang mabuo sa aking isip, nakalalason at mapilit. Ang Tupperware. Nasa bahay ng aking ina si Aling Consuelo. May dinala siya at kinuha niya. At kung hindi niya kinuha ang lahat? At kung may iniwan siya? Isang ebidensya. Isang kapabayaan. Kahit ano. Alam ko kung saan inilalagay ng aking ina ang mahahalagang bagay. At alam ko na si Aling Consuelo, sa kanyang kayabangan, ay maaaring may naiwan. Kailangan kong bumalik at maghanap. Sa pagkakataong ito, ay may iba pang mga mata. Hindi ako makapaghintay. Nang gabing iyon, nang ganap na madilim,
Pumasok ako sa apartment ng aking ina. Mayroon pa akong susi. Ang apartment ay pareho, tahimik at puno ng alikabok. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi ako dumating upang umiyak, dumating ako upang manghuli. Ibinuksan ko ang flashlight ng aking cellphone, iniiwasan ang pangunahing ilaw. Sinuri ko ang hallway, ang kusina. Wala. Nagpunta ako sa maliit na sala, kung saan umiinom ng kape ang aking ina tuwing hapon. Sa drawer ng side table, sa pagitan ng mga napkin at reseta ng paghabi, nahawakan ng aking mga daliri ang isang bagay na hindi tela. Isang maliit na plastic keychain na ibinibigay sa mga fair. Ito ay hugis bulaklak. Isang asul na bulaklak. Ayaw ng aking ina sa asul at laging may kapareho si Aling Consuelo sa kanyang bag, puno ng mga susi na hindi niya ginagamit. Biglang bumilis ang tibok ng aking puso. Ito ay sa kanya. Nahulog ito. O marahil inalis ito ng aking ina sa isang away at nahulog doon nang walang nakakita. Inilagay ko ito sa aking bulsa na parang isang nalalason na kayamanan. At pagkatapos ay nagpa siya akong gumawa ng isang hangal na bagay, isang bagay na ipinagbawal sa akin ni Damian. Kailangan ko pa. Kailangan kong makapasok sa bagong apartment ni Aling Consuelo. Alam ko ang address, nakita ko ito sa mga papeles ng ahensya na inimbestigahan ko kaninang umaga. Isang bagong gusali na may intercom. Wala akong susi, ngunit may naalala ako. Gustong-gusto ni Aling Consuelo na mag-iwan ng kopya sa ilalim ng doormat sa harap ng pinto ng bahay. Kung makalimutan ko anak, sabi niya, isang mapanganib na ugali. Napanatili niya ito sa kanyang bagong luxury apartment. Ito ay kabaliwan, ngunit ang galit at sakit ay nag-ulap sa aking paghuhusga. Sumakay ako ng taxi patungong Makati. Ang gusali ay moderno, gawa sa lightstone. Sarado ang main entrance. Tiningnan ko ang mga pangalan sa intercom. Second floor, right C, Robles. Ginamit ni Aling Consuelo ang kanyang maiden name, mayabang hanggang sa huli. Naghintay ako. Lumabas ang isang kapitbahay, isang lalaking may aso. Pumasok ako bago sumara ang pinto. Umakyat ako sa ikalawang palapag. Malakas ang tibok ng aking puso na akala ko ay maririnig sa buong landing. Lumuhod ako sa harap ng pinto ng 2D. Maingat kong itinaas ang sulok ng bagong doormat na may nakasulat na pangalan. Naroon ang isang pilak na susi, nag-iisa. Nanginig ang aking mga kamay na muntik ko nang mahulog. Isinaksak ko ito sa lock. Umikot ito ng mahina. Itinulak ko ang pinto. Ang apartment ay amoy, bagong pintura, at mamahaling kasangkapan. Lahat ay nagkikinang, walang personalidad, parang isang display window. Naglakad ako sa dilim gamit ang flashlight ng aking cellphone. Ang sala na puno ng imitasyon ng French-style furniture, ang kusina na hindi pa nagagamit. Naghanap ako ng desk, mga papeles, kahit ano, ngunit ang lahat ay maayos, walang personalidad. Pumasok ako sa master bedroom, isang malaking walk-in closet. Binuksan ko ito. Mga damit ni Aling Consuelo, may label pa, at sa isang shelf ay isang cardboard box. Binuksan ko ito. Sa loob ay mga lumang larawan, mga papeles at isang brown na sobre. Binuksan ko ito. Ito ay ang private contract of sale ng apartment at nakakabit na may clip, isang bank transfer slip mula sa account ni Javier patungo sa nagbebenta. Isang transfer na ginawa isang linggo bago namatay ang aking ina. Huminto ang mundo. Plinano nila ito. Plinano nila ito ng maaga. Buhay pa ang aking ina. Isang ingay sa pintuan ang nagpatigil sa aking dugo. Umikot ang lock. Nakalimutan kong ibalik ang susi sa ilalim ng doormat. Ang lamig sa labas. Ito ang boses ni Aling Consuelo. Masaya, malapit. Walang oras para lumabas. Nagtago ako sa aparador sa pagitan ng mga damit. Halos isinara ito ng tuluyan. Bumaha sa akin ang amoy ng mothballs. Narinig ko ang kanyang mga hakbang. Ang pagbagsak ng kanyang bag sa mesa. Ang pagpihit ng lampara nang buksan ito. Oo, nasa bahay na ako. Sabi niya habang nakikipag-usap sa telepono. Sayang hindi ka makapunta, Javier. Bukas ka kumain ha? Gagawan kita ng paborito mong menudo. Oo, alam ko. Pero huwag kang maging tanga. Wala siyang gagawin. Takot siya at nag-iisa. Mapapagod din siya. Lumalapit ang kanyang boses. Dumaan siya sa tabi ng aparador at pumasok sa banyo. Ang ingay ng gripo. Nanginginig ng tahimik ang aking cellphone sa aking kamay. Isang notification. Ilang sandali ay umilaw ang screen sa dilim ng aparador.
Huminto ang ingay ng tubig. Bumalik ang kanyang mga hakbang sa kwarto. Huminto sila sa harap ng aparador. Isang walang hanggang katahimikan. Ano? Bulong niya. Biglang bumukas ang pinto ng aparador. Binulag ako ng ilaw ng kwarto. Nakatayo doon si Aling Consuelo na nakasuot ng seda na bata. Ang kanyang ekspresyon ng pagkabigla ay mabilis na naging nagyayelong galit. Napatitig ang kanyang mga mata sa aking kamay, kung saan hawak ko pa rin ang brown na sobre na may kontrata. Ikaw, suminghal siya nang hindi nagpapataas ng boses. Ito ay isang umuungol na tunog na puno ng galit. Anong ginagawa mo sa bahay ko? Ang ilaw ng kisame ay tumama sa aking mga mata. Hindi sumigaw si Aling Consuelo. Ang kanyang galit ay isang bloke ng matalim na yelo. Bumaba ang kanyang mga mata sa sobre na mahigpit kong hawak sa aking dibdib at pagkatapos ay bumalik sa aking mukha. Nagnanakaw sa bahay ko? Tanong niya na may nakakatakot na kalmado. Hindi ito pagnanakaw. Naghahanap ako ng katotohanan. Nagawa kong sabihin. Bagamat nanginginig ang aking boses. Lumabas ako sa aparador, sinusubukang huwag matapilok sa kanyang mga damit. Tila lumiit ang kwarto. Nakakabaliw. Ang katotohanan, naglabas siya ng tuyong tunog na parang tawa. Ang katotohanan ay narito ka, nakapasok ng palihim, lumalabag sa aking ari-arian, sa aking tahanan. Sa tingin mo, ano ang sasabihin ng pulisya ni Rhea? Ang anak na nabaliw dahil sa pagkamatay ng kanyang ina, pumapasok sa bahay ng kanyang kawawang biyanan. Ipakikita ko ito. Sabi ko, itinaas ang sobre. Ang transfer ay mas maaga. Plinano nila. Alam mo ba na mamamatay ang aking ina? Kumislap ang kanyang mga mata. Ngunit hindi sa takot, kundi sa paghamak. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Hindi iyan nagpapatunay ng anuman, kundi na gusto akong tulungan ng aking anak sa apartment. Na nag-ipon kami. Hindi mo kailanman binibigyan ng pansin ang finances. Masyado kang delikado. Lumapit siya sa akin. Ang kanyang murang pabango ay bumalot sa akin, ngunit ito ay isang krimen. At mayroon akong mga saksi. Nakita ka ng portero na naglalakad-lakad at ngayon narito ka kasama ang aking mga gamit. Sino ang maniniwala sa iyo? Isang baliw na babae na naiinis. Ang takot, malamig at malagkit ay nagsimulang gumapang sa aking gulugod. Tama siya. Nasa bahay niya ako nang walang pahintulot, dala ang isang dokumento na, para sa sinumang hindi nakakaalam ng buong kuwento, ay maaring tila inosente. Ibigay mo iyan. Utos niya na iniabot ang kanyang kamay. Ang kanyang mga kuko, bagong pininturahan ng matitingkad na pula, ay parang mga kuko. Hindi. Darating si Javier dito sa loob ng 10 minuto. Gusto mo bang kaladkarin kita palabas? Dahil gagawin ko. At pagkatapos ay tatawagan ko ang pulisya. Ang salita mo laban sa akin. At ang akin ay sa isang respetadong biyuda, nakakalabas mo lang ninakaw. Sa tingin mo, gaano katagal ang iyong kredibilidad ha? Ang aking isip ay mabilis na umiikot. Sofia, kailangan kong tawagan si Sofia, ngunit kailangan kong lumabas doon kasama ang kontrata. Nakita ni Aling Consuelo ang desisyon sa aking mga mata. Sumugod siya, hindi sa akin, kundi sa nightstand, kung saan nakalagay ang kanyang cordless phone. Kinuha niya ito at nagsimulang magdial. Tatawagan ko ang pulisya. Magnanakaw. Umalis ka sa bahay ko. Ito ang aking pagkakataon. Umikot ako at tumakbo palabas ng kwarto. Tumawid ako sa sala at lumabas sa landing, iniiwang bukas ang pinto ng apartment. Narinig ko ang kanyang mga sigaw sa likod ko, ngunit hindi ako huminto. Bumaba ako sa hagdanan, ng 2 hakbang bawat isa. Ang aking puso ay halos sumabog. Hindi ako huminto hanggang sa makalabas ako sa malamig na kalye, nakikisalamuha sa mga taong naglalakad sa Ayala Avenue. Nanginig ang aking mga kamay. Sumandal ako sa dingding ng isang gusali, hirap sa paghinga. Ang gusot na sobre ay nasa aking kamay pa rin. Inilagay ko ito sa aking bag na parang bomba. Tiningnan ko ang aking cellphone. Ilang missed calls mula kay Sofia at isang mensahe mula kay Javier. Nasaan ka? Kailangan nating mag-usap. Huwag kang gumawa ng kalokohan. Kalokohan! Oo, ang pagsugod sa bahay ng kanyang ina ay isang napakalaking kalokohan. Binigyan ko siya ng sandata, ngunit mayroon din ako. Ang kontrata na may petsa, sinuri ko ito sa ilalim ng ilaw ng street lamp. Walang duda, ang transfer ng down payment ay ginawa noong Pebrero 3. Namatay ang aking ina noong Pebrero 10 araw bago.
Naglakad ako ng walang direksyon hanggang sa dalhin ako ng aking mga paa sa isang maliit na bar malapit sa Plaza Dilaw. Umorder ako ng double coffee. Kailangan kong mag-isip. Tatawagan ni Aling Consuelo si Javier. Bubuo sila ng kanilang bersyon. Kailangan kong mauna. Tinawagan ko si Sofia. Nerea, nasaan ka? Tinatawagan kita. May paunang impormasyon si Damian. Tense ang kanyang boses. Nahuli ako ni Aling Consuelo sa kanyang bagong apartment. Pumasok ako ng walang pahintulot. Mayroong katahimikan na puno ng kawalang paniwala sa kabilang linya. Anong ginawa mo, Nerea? Diyos ko, iyan ay trespass. Maaari kanyang idemanda. Maaari niya itong gamitin laban sa iyo para ipakita kang hindi matatag, mapaghiganti. Mayroon akong private contract of sale. Sofia, ang down payment transfer ay 1 linggo bago namatay ang aking ina. Ang katahimikan sa pagkakataong ito ay iba, mas mabigat. Nagbabago iyan ng mga bagay, ngunit hindi iyan nagpapawalang bisa sa iyong pagpasok doon. Ito ay ebidensya na nakuha ng iligal. Maaaring ipawalang bisa ito ng isang hukom. Huminga siya ng malalim. Pumunta ka sa opisina ngayon sa likod na pinto. Huwag kang umuwi. Hindi ko alam kung nasaan si Javier at kung tumawag si Aling Consuelo sa pulisya. Hindi pa. Sabi ko nang may higit na kumpiyansa kaysa sa aking nararamdaman. Hindi pa niya gustong makipag-usap kay Javier para i-coordinate ang kanilang kuwento. Gayunpaman, pumunta ka. At Nerea, dalhin mo ang kontratang iyan. Pagkalipas ng kalahating oras, sa payak na opisina ni Sofia, inilatag ko ang gusot na papel sa kanyang mesa. Sinuri niya ito gamit ang magnifier. Inihambing ang mga petsa sa bank statement na mayroon na kami. Ito ang parehong account ni Javier. Ang down payment ay magkatugma. Ngunit tama ka, Nerea. Nagpapahiwatig ito ng premeditation. Plinano nilang bilhin ang apartment bago namatay ang iyong ina. Umaasa sila sa perang iyon. Tinitigan niya ako ng seryoso. Anong gagawin mo? Anong magagawa natin? Tanong ko ng pagod. Maaari akong maghain ng sibil na kaso para sa pagbabalik ng pondo batay sa pagpapalsipika ng pirma. Iyan ang ginagawa na namin. Ito sa petsa ay kahina-hinala, ngunit hindi ito ebidensya ng isang mas malaking krimen. Kailangan namin ng higit pa, at kailangan namin na hindi lumala ang iyong sitwasyon. Kung maghahain si Aling Consuelo ng kaso para sa trespass at kung pinatay niya ang aking ina, lumabas ang tanong sa aking bibig sa isang bulong. Nanatili si Sofia na tahimik. Huwag mong sabihin iyan, ni sa biro, nang walang ebidensya. Mayroon akong medical report. Nandyan siya noong araw na iyon. Kinumpirma ito ni Lola. May dala siyang Tupperware at nahilo ang nanay ko. Ito ay kahina-hinala. Ito ay circumstantial. Napakahina. Para sa isang bagay na ganoon, kailangan natin ng order ng exhumation, isang bagong autopsy. At para doon, kailangan mo ng matibay na dahilan, isang bagay na magkukumbinsi sa isang hukom na may mga irregularidad sa unang investigasyon. Mayroon ka ba? Wala. Wala ako. Tanging isang instinctive na pakiramdam, isang galit na nagsasabi sa akin na kayang gawin ni Aling Consuelo ang anumang bagay. At ang investigasyon ni Damian? Tanong ko. Nagbabago ng paksa. Mayroon ba siyang anuman? Hindi masyado, ngunit ito ay isang lead. Ang iyong biyenan, si Consuelo Robles, bago mabiyuda at muling magpakasal sa ama ni Javier, ay tinawag na Consuelo Sainz at mayroong puwang sa kanyang background. Isang panahon ng mga 5 taon, noong bata pa siya, kung saan walang bakas, sinusubukan ni Damian na palalimin. Maaaring wala ito, o maaaring mayroon, ibang pangalan, isang puwang. Hindi ito masyado, ngunit ito ay isang bagay na amoy lihim at ang mga lihim ni Aling Consuelo ay marahil hindi maganda. Samantala, patuloy ni Sofia, umuwi ka, magpahinga at huwag kang lumapit sa kanila. Kung tumawag si Javier, huwag mong sagutin. Kung nagbabanta si Aling Consuelo, sabihin mo sa akin. At kung tumawag ang pulisya tungkol sa trespass, huwag kang magsalita nang wala ako. Naintindihan? Tumango ako. Wala akong pagpipilian. Umalis ako sa kanyang opisina na may pakiramdam na nakulong sa isang lambat na humihigpit. Mayroon akong ebidensya, ngunit hindi ito sapat. Mayroon akong hinala, ngunit desperado sila. At ngayon, bukod pa, inilagay ko ang aking sarili sa spotlight. Nang dumating ako sa aking apartment, may isang figura na naghihintay sa anino. Naghanda ako, ngunit hindi ito si Javier o si Aling Consuelo.
Isang matandang babae na nakasuot ng simpleng coat at may dalang grocery bag. Malabo siyang pamilyar sa akin. Nerea anak. Mahina ang kanyang boses na may halong Bicolano. Oo? Sino iyan? Ako si Isabel. Kaibigan ng nanay mo. Matagal na. Bago pa siya pumunta sa Maynila. Magkasama kami sa iisang kalye, sa Naga. Ang pangalan ay umalingaw-ngaw sa aking alaala. Minsan binabanggit siya ng aking ina, si Isabel, ang may-ari ng tindahan ng tela. Nagpadala ako ng sulat sa kanya nang namatay ang aking ina, ngunit hindi siya nakapunta sa libing dahil sa problema sa kalusugan. Isabel, sorry, hindi kita nakilala. Ayos lang anak. Ang kanyang tingin ay mabait, ngunit nag-aalala. Maaari ba akong umakyat sandali? Mahalaga ito. Ang nanay mo. Hiniling sa akin ng nanay mo, nabigyan ka ng isang bagay. Kung sakaling may mangyari, isang panginginig ang bumalot sa akin. Pinapasok ko siya. Habang naghahanda ako ng tsaa sa kusina, kumuha siya sa kanyang bag ng isang gusot na sobre. Ibinigay sa akin ni Elena ito ilang buwan na ang nakakaraan. Sabi ni Isabel, itago mo para sa akin. Hindi, sa bangko kasama mo. At kung may mangyari sa akin, ibigay mo ito kay Nerea. Ngunit kung sa tingin mo lang ay kailangan niya ito, kung maging kakaiba ang mga bagay. Hindi ko masyadong pinansin noon. Akala ko, mga bagay lang iyon ng edad. Ngunit pagkatapos ay nalaman ko ang tungkol sa aksidente at pagkatapos ay nagkataon na nakita ko ang kapitbahay mo, si Carmen, kamakailan at sinabi niya sa akin na nagtanong ka tungkol sa araw na namatay si Elena at tungkol sa iyong biyenan. Nanginig ang aking mga kamay nang hawakan ng sobre. Binuksan ko ito. Sa loob ay isang maliit na hardbound na diary at isang sulat na naka-address sa akin sa malinis na sulat kamay ng aking ina. Mahal kong Nerea, kung binabasa mo ito, wala na ako at may hindi naging maayos. Ayokong takutin ka, ngunit ilang panahon na akong nakakapansin ng mga kakaibang bagay. Hindi na masarap ang lasa ng aking mga gamot para sa blood pressure. Minsan nahihilo ako nang walang dahilan at masyadong madalas na bumibisita si Consuelo. Nag-aalala para sa akin. Hindi ako nagtitiwala anak. Hindi ako masyadong nagtitiwala. Minarkahan ko ang aking mga bote ng gamot. Kung sakaling, mag-ingat ka at magtiwala ka kay Isabel. Mahal ka nanay. Sa ilalim ng sobre, nakita ko ang dalawang maliit na walang lamang bote ng gamot. Sa ilalim ng bawat isa, na may manipis na marker na halos hindi nakikita, iginuhit ng aking ina ang isang maliit na, ang mga pildoras. Tanong ko nang walang hininga. Tumango si Isabel na puno ng luha. Takot si Elena nitong huli. Sabi niya, may nagpalit ng kanyang mga gamot na hindi siya nagtitiwala ngunit ayaw niyang ireklamo. Wala siyang ebidensya, tanging ang kanyang pakiramdam. At ako, hindi ko siya masyadong pinansin. Hindi lang ito pakiramdam, ito ang mga hinala ng aking ina na nakasulat, ang kanyang mga gamot para sa blood pressure, ang kanyang pagkahilo. Si Aling Consuelo ay nag-aalala. Sinamahan ko si Isabel sa pinto, paulit-ulit na nagpapasalamat. Nang mag-isa ako, hawak ang diary at ang mga walang lamang bote sa aking mga kamay, alam kong hindi ako nababaliw. Alam ito ng aking ina. Alam niya at sinubukan niya akong protektahan kahit mula sa kabilang buhay. Nag-vibrate ang cellphone, isang hindi kilalang numero. Sinagot ko ito ng may kaba. Gengaw, Nerea Valle. Isang profesional, neutral na boses ng lalaki. Oo, sino iyan? Ako si Dr. Alberto Ruiz, mula sa Institute of Legal Medicine. Ibinigay sa akin ang iyong contact ng abogado na si Sofia Reyes. Kailangan kong makipag-usap sa iyo ng tahimik tungkol sa autopsy report ng iyong ina. Mayroong ilang hindi pangkaraniwang detalye sa opisyal na ulat na gusto kong i-cross-reference. Maari ba tayong magkita bukas? Binaba ko ang telepono at sumandal sa dingding. Dahan-dahan, mabigat, ngunit gumagalaw ang mga piraso. Ang aking ina ang naglatag ng daan. Kailangan ko lang itong sundin, anuman ang mangyari. Tiningnan ko ang mga walang laman na bote. Huwag kang magtiwala, sabi ng kanyang tala. At sa wakas, ay nagsisimula akong maunawaan kung bakit. Ang coffee shop malapit sa Institute of Legal Medicine ay anonymous, isa sa mga may malamig na marmol at sugar packets. Si Dr. Alberto Ruiz ay isang payat na lalaki na may tumpak na galaw na nagsasalita ng mahina na parang natatakot na marinig ng mga pader. Ang iyong ina ay may kilalang ischemic heart disease, simula niya ng walang preamble. Nasa kanyang medical history iyon.
Nagtapos ang autopsy na isang acute myocardial infarction ang nagdulot ng pagkawala ng kontrol sa sasakyan. Ito ay kapanipaniwala. Ngunit, sabi ko na mahigpit na hawak ang tasa ng kape. Ngunit, huminto siya, mas ibinaba ang kanyang boses. Ang antas ng digoxin sa kanyang dugo ay bahagyang mataas. Ito ay isang gamot na ginagamit para sa mga problema sa puso. Ininom ito ng iyong ina at, sa tamang dosis, ito ay ligtas. Sa mataas na dosis, maaari itong magdulot ng arrhythmias, pagkahilo, pagkalito, at, sa pinakamasamang kaso, cardiac arrest. Ang antas ng iyong ina ay hindi nakamamatay sa sarili nito, ngunit ito ay nasa itaas na limitasyon ng therapeutic range, sapat na mataas upang, kasama ang isang episode ng stress o pagsisikap, ay magdulot ng isang pangyayari. Ang kakaiba ay, sa pagsusuri sa kanyang huling reseta, ang iniresetang dosis ay mababa, napakababa, para maabot ang mga antas na iyon. Ang hangin ay lumabas sa aking mga baga. Sinabi niya ito sa mga teknikal na salita, ngunit sinabi niya, maaaring may nagtaas ng dosis o maaaring may nagbigay sa kanya ng mga pildoras na may mas mataas na konsentrasyon. Pagtatama niya ng maingat, nang walang medikal na kontrol, pinapalitan ng isa sa isa. Ito ay isang posibilidad lamang. Walang ebidensya nito. Ang bote ng gamot ay hindi natagpuan sa kanyang mga gamit. Hindi ito itinuturing na mahalaga ng pulisya. Ang bote na minarkahan ng aking ina ng na ibinigay sa akin ni Isabel. Nasa aking bag ito na nakabalot sa isang panyo. Nag-alinlangan ako. Dapat ko ba itong ipakita sa kanya? Hindi ko siya kilala. Ngunit kailangan ko ng mga sagot. Paano kung mayroon ako ng bote? Tanong ko. Ang kanyang kulay abo at pagod na mga mata ay nakatitig sa akin. Maaari itong suriin, hanapin ang mga labi, mga fingerprint, kahit na, ngunit kailangan itong gawin ng pribado. Opisyal, sarado na ang kaso. Ang anumang bagong investigasyon ay mangangailangan ng judicial order, at para doon, kailangan mo ng higit pa sa isang hinala at isang antas ng digoxin sa mataas na limitasyon. Kailangan mo ng ebidensya ng manipulasyon. Hawakan mo, sabi ko at kinuha ko ang maliit na walang lamang na plastik na bote na maingat na hawak sa mga gilid ng panyo. Inilaylay ko ito sa mesa. Nagsuot siya ng salamin sa pagbasa at sinuri ito sa ilalim ng ilaw. Mayroong maputing labi sa ilalim. Maaaring ito ang lalagyan ng mga pildoras. At ito, inilapit niya ang bote. Sa ilalim, isang marka, isang para kay Elena. Oo, minarkahan ng aking ina ang mga ito. Natatakot siyang palitan sila. Tiningnan ako ni Alberto Ruiz sa ibabaw ng kanyang salamin. Sa kanyang mga mata ay hindi na lang profesionalismo. Mayroong kislap ng tunay na pag-aalala. Seryoso ito, Geneng. Valle, napakaseryoso. Iwan mo ito sa akin. Kilala ko ang isang pinagkakatiwalaang laboratory technician. Discreet. Maaari nating suriin ang labi. Tingnan ang konsentrasyon ng aktibong sangkap at hanapin ang mga fingerprint. Kung may iba pang humawak sa bote na ito pagkatapos ng iyong ina. Gaano katagal? Ilang araw, ngunit kailangan ko ang iyong nakasulat na pahintulot at dapat mong malaman na kung ito ay lalabas, maaaring may mga paghihiganti mula sa pamilya, kahit na legal. Implisitong inaakusahan mo ang isang tao ng paglason. Nanakawan na ako. Pinalayas na ako sa aking buhay. Wala na silang ibang kukunin sa akin, sabi ko. At ang katiyakan ng pahayag na iyon ay nagbigay sa akin ng kakaibang lakas. Pinirmahan ko ang isang papel na kinuha niya sa kanyang maleta. Isang pahintulot para sa pribadong pagsusuri. Pagkatapos ay umalis ako doon na pakiramdam ko ay lumampas na ako sa isang punto ng walang pagbabalik. Sa bahay, sinuri ko ang maliit na diary ng aking ina. Maikling tala, araw-araw. Ngayon, pumunta ako sa palengke. Tumawag si Nerea. Mukhang masaya. At pagkatapos, bumalik ang pagkahilo. Hindi na masarap ang lasa ng mga gamot. Sinabi ko kay Consuelo at tumawa siya. Sabi niya, imahinasyon ko lang iyon. Isa pa, minarkahan ko ang bagong bote kung sakali. Hindi ako nagtitiwala. Hindi siya nagtitiwala kay Aling Consuelo. Alam niya, isinulat niya, at walang nakinig sa kanya. Nagulat ako sa doorbell. Sumilip ako sa peephole. Si Lola ulit. Mukhang mas kinakabahan kaysa sa huling beses, kinakagat ang kanyang mga labi. Binuksan ko ito. Kailangan mo akong papasukin, Nerea.
Mabilis. Nang makapasok, hindi siya umupo. Naglakad siya pabalik-balik sa maliit na pasukan. Anong nangyayari, Lola? Alam niya. Alam ni Javier na binisita kita noong huling beses. Ang nanay ko, binabantayan ako ni Aling Consuelo. Akala niya, may sinasabi ako sa iyo. At ginagawa mo ba? Tanong ko ng malamig. Huminto siya. Tumango siya na puno ng luha ng pagkabigo. Oo, dahil lumalabas na ito sa kontrol. Hindi lang ito pera, Nerea. Mas malala pa, kumuha siya ng isang sobre at ibinigay sa akin. Tingnan mo, ito ay mga bank statement mula sa sikretong account ni Javier, ang hindi alam ng nanay ko. Binuksan ko sila. Ito ay mga photocopy ng bank transactions, daan-daan, libu-libong piso na lumalabas sa mga bayad sa isang kumpanya na tinatawag na Okasyon Plus SL. At pagkatapos ay mas maliit na inbound transfers mula sa mga pangalan na tila mabilis na pautang. Credit Express 24H. Sugal ang pera, Nerea. Bulong ni Lola. Naglalaro si Javier. Naglalaro online sa mga betting site at natatalo ng malaki. Ilang taon na siyang inililigtas ng aking ama. Binabayaran ng kanyang mga utang, ngunit simula nang mamatay si Papa, ginagawa iyon ni Nanay hanggang sa maubusan siya ng pera. Kaya kailangan nila ang iyo. Hindi lang para sa apartment, kundi para takpan ang mga butas, mga utang sa mga mapanganib na tao. Ang mga piraso ay nagtugma ng may mahina at nakakakilabot na tunog. Ang pagkaapurahan, ang bastos na pagpapalsipika, ang pagbili ng apartment, isang mabilis na asset na maaari nilang isasangla o ibenta upang makakuha ng liquidity. Hindi lang ito ang kasakiman ni Aling Consuelo, ito ay ang takot ni Javier na na-corner ng mga loan sharks. Bakit mo ito binibigay sa akin? Tanong ko, bagamat hula ko na ang sagot, dahil ngayon takot siya sa mga pinagkakautangan niya. At sinasabi ni nanay sa kanya na ikaw ang solusyon, na kung makokontrol ka niya, kung matatakot ka niya ng sapat, titigil ka sa paghingi ng pera. O kaya, kaya mo pang pirmahan ng isang loan para sa kanya. Tinitigan niya ako ng may takot. May plano sila ni Ria at hindi sila titigil. Bago ako makasagot, nag-vibrate ang aking telepono. Si Javier iyon. Hinayaan ko itong tumunog. Tumawag siya ulit. At sa ikatlong pagkakataon, hindi mo sasagutin? Tanong ni Lola. Hindi mo dapat. Kung hindi, pupunta siya dito at mas magiging masama. Tama siya. Huminga ako ng malalim at inihaplos ang aking daliri para tanggapin ang tawag. Anong gusto mo, Javier? Nerea, sa wakas. Kakaiba ang kanyang boses. Tensyonado, ngunit pilit na mahina. Kailangan nating mag-usap ng personal. Pakiusap. Wala tayong pag-uusapan. Mag-uusap ang ating mga abogado. Huwag kang magsalita ng kalokohan. Sumigaw siya, ngunit agad na ibinaba ang tono. Patawad. Tingnan mo, alam kong nagkamali ako. Nagkamali ako ng husto. Ang tungkol sa pera ay ideya ng aking ina. Desperado. Ako ay na-corner ni Rhea. Mayroon akong mga utang, napakalaking utang. Wala akong sinabi, tinitigan ko lang siya. Hindi iyan dahilan. Alam ko, ngunit sinabi niya sa akin na ito ay isang utang, na mauunawaan mo, na ito ay para sa pamilya, na ibabalik namin sa kalaunan. Natakot ako, ang mga taong may utang sa akin ay hindi matiisin. At bakit ang peking pirma, Javier? Bakit hindi mo ako hiningan? Sabi ko, pinananatili ang aking boses na walang emosyon hanggat maaari. Bakit hindi mo ibinigay sa akin ang pera? Sumigaw siya at pagkatapos ay ibinaba ang boses. Kailangan ko na iyon. At sinabi ni nanay na iyon lang ang paraan. Na mahina ka. Na sa pagkamatay ng iyong ina, ay hindi ka makapag-iisip ng malinaw. Na ito ay para sa ikabubuti mo. Para hindi ka mag-alala. Ang ikabubuti ko. Laging ang ikabubuti ko. At ang pagbili ng apartment. Ang down payment ay nabayaran 1 linggo bago namatay ang aking ina. Ideya din ba iyan ng iyong ina? Nabasag ang kanyang mukha. Tunay ang pagkabigla. Hindi niya alam. O hindi niya alam na alam ko. Ano? Hindi iyan posible. Sabi ni nanay na lumabas ang apartment pagkatapos na ito ay isang last minute opportunity. Nagsisinungaling ka, Javier. Tulad ng dati. Ikaw ang pumirma sa transfer, alam mo ang petsa. Namutla siya.
Tiningnan niya ang paligid ng kinakabahan, na parang may naririnig ang mga halaman. Makinig ka, hindi iyan mahalaga ngayon. Ang mahalaga ay maaari nating ayusin ito. Ibibigay ko sa iyo ang pera. Lahat. Mayroon akong plano. Maari kong ibenta ang aking kotse, humingi ng isa pang utang. Maaaring ibalik ng nanay ang apartment o ipaupa ito. At ang mga utang sa sugal, babayaran mo ng nanlamig siya. Nanlaki ang kanyang mga mata. Paano? Alam ko ang tungkol sa Occasion Plus at sa Credit Express 24H. Alam kong nagsusugal ka, Javier, at natatalo. Alam din iyan ng nanay mo. Bumagsak siya sa isang bangko malapit, itinago ang kanyang ulo sa kanyang mga kamay. Siya, minsan tinutulungan niya ako, ngunit hindi sapat, kaya kailangan namin ang pera ng iyong ina upang takpan ang lahat, upang magsimulang muli. Pinatay mo ang aking ina para sa isang sariwang simula, sabi ko, at hindi na maitago ng aking boses ang panginginig. Itinaas niya ang kanyang ulo ng bigla. Ano? Hindi, wag mong sabihin iyan, aksidente iyan, isang tunay na atake sa puso, isang atake sa puso ng isang taong may perpektong check-up. Isang atake sa puso matapos bisitahin ng nanay mo na may dalang Tupperware pagkatapos palitan ang kanyang mga gamot ng mas mataas na dosis. Ang mukha ni Javier ay isang maskara ng purong takot. Hindi ito ang takot ng nahuling nagkasala. Ito ang takot ng taong nakatuklas ng isang nakakatakot na bagay at huli na niyang napagtanto na siya ay kasabwat. Hindi niya gagawin iyon. Gamot lang iyon para sa nerbiyos, sabi niya para kumalma, na sobrang balisa sa pera. Bigla siyang tumigil nang napagtanto niya ang sinabi niya. Ang kanyang nanlalaking mga mata ay nagtagpo sa akin. Sa aking dibdib, nahuhuli ng mikropono ang bawat salita, bawat hikbi. Anong mga gamot para sa nerbiyos, Javier? Tanong ko nang may nakamamatay na kalmado. Wala akong sinabi. Anong ibinigay ng nanay mo sa akin noong araw na namatay? Tumayo siya nang nanghihina. Hindi ko alam. Hayaan mo na, Nerea. Baliw ka ba? May sakit ang nanay mo at namatay siya. At ikaw, imbes na magpatuloy, nagiging obsessed ka, inaakusahan mo kami. Tingnan mo ang ginagawa mo, iniispiya mo ako. Dumating ka ba dito para dayain ako? Itinuro niya ang aking jacket ng paiba-iba, ngunit nakatutok ang kanyang tingin sa maliit na umbok na halos hindi nakikita kung nasaan ang mikropono. O marahil ay paranoia lang, ngunit lumapit siya sa akin. Ang kanyang ekspresyon ay nagbago mula sa takot patungo sa galit. May suot kang mikropono? Nire-record mo ako? Isa kang mangkukulam. Isang mangkukulam! Sinubukan kong umatras, ngunit natapilok ako sa gilid ng bangko. Hinawakan niya ako sa braso ng mahigpit. Ibigay mo iyan, alisin mo. Nag-agawan kami, mas malakas siya sa akin. Sa isang malakas na paghila, binuksan niya ang aking jacket. Ang maliit na aparato na nakakabit sa aking blusa ay kumislap sa ilalim ng kulay abo na ilaw. Alam ko, umuungol siya, inaalis ito. Hinihila ng adhesive ang tela. Sinasaktan ako. Itinapon niya ito sa sahig at paulit-ulit na tinapakan nang may galit hanggang sa mga labi na lang ng plastik ang natira. Masaya na, sabi ko ng hirap sa paghinga, pinapalaya ang aking braso. Ayos lang. Nire-record iyan ni Damian mula sa malayo. Ang lahat ng iyong mahalagang pag-amin, Javier, tungkol sa mga utang, tungkol sa pera, tungkol sa mga gamot, ikaw lang ang gumawa niyan. Nawalan ng kulay ang kanyang mukha. Tiningnan niya ang paligid, naghahanap ng investigador sa pagitan ng mga puno. Nakita niya lang ang isang matandang mag-asawa na lumalayo ng walang malay. Hindi iyan posible. Panahon na para pumili ka, Javier, sabi ko. Kinuha ang aking bag sa sahig, o tulungan mo akong patunayan ang ginawa ng nanay mo o lumubog ka kasama niya. Dahil sa pandaraya at marahil sa isang bagay na mas malala pa. Tinalikuran ko siya at lumayo, iniiwan siyang nakatayo, wasak. Nagsimulang bumuhos ang bagyo na nagbabanta, una ay malalaking patak, pagkatapos ay isang malamig at makapal na kurtina. Hindi ako tumakbo. Naglakad ako sa ulan. Nararamdaman ang pagkabasa ng tubig sa akin, simbolikong nililinis ang dumi ng kanyang hawak. Ngunit hindi nagtagal ang katahimikan. Nang dumating ako sa aking apartment, sa tahimik na kalye na sinapawan ng dilim ng ulan, alam kong may mali. Bahagyang nakabukas ang pinto ng kalye. Laging nilolak ko iyon. Biglang bumilis ang tibok ng aking puso. Mas mabilis na nakarating dito si Javier kaysa sa akin.
Maingat akong umakyat sa hagdan. Bahagyang nakabukas din ang pinto ng aking apartment. Walang ilaw sa loob. Nanginig ang aking kamay. Binuksan ko ang switch. Kaguluhan. Ang sala ay baligtad, punit ang mga unan, nakatagilid ang mga drawer ng aparador, nakakalat sa sahig ang mga laman nito. Sinuri nila ang lahat. Nang may buhol sa aking sikmura, tumakbo ako sa kwarto, bukas ang aparador, nakakalat ang mga damit sa sahig, at ang maliit na alahas, nalalagyan kung saan ko inilagay ang diary ng aking ina at ang mga bote ng gamot ay walang laman. Hindi iyan posible. Hinahanap ko ng mabilis, wala. Kinuha nila ang lahat, ang physical proof, ang mga tala ng aking ina. Ang natitira na lang sa akin ay ang mga larawan na kinuha ko sa aking cellphone. Ngunit hindi iyon sapat. Sino? Javier. Hindi, wala siyang oras. Consuelo. Malamang ay nakapasok siya. Mayroon siyang susi. Marahil ay binigyan siya ni Javier ng kopya noon, isang ingay, isang mahinang kaluskos mula sa kusina. Hindi ako nag-iisa. Sino iyan? Sigaw ko, humawak sa doorframe. Lumabas si Aling Consuelo mula sa kusina. Hindi niya suot ang kanyang karaniwang ekspresyon ng tinatagong galit. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng tahimik na determinasyon. Sa isang kamay hawak niya ang aking walang laman na alahas na lalagyan. Sa kabilang kamay isang mabigat na crystal paperweight na laging nasa sala. Hinanap mo ito, hindi ba? Sabi niya sa kakaibang kalmado na boses. Kalokohan lang ng isang matandang paranoid. Hindi iyan nagpapatunay ng anuman. Umalis ka sa bahay ko, sabi ko. Sinusubukang huwag nanginginig ang aking boses. Ang cellphone. Kailangan kong abutin ang cellphone na iniwan ko sa mesa sa pasilyo. Malapit sa pinto. Bahay mo. Laging ka confident mo, Nerea. Tulad ng nanay mo. Akala niya, kaya niyang itago ang kanyang mga sikreto, ang kanyang mga marka, ang kanyang mga diary, at ilayo ako sa akin ng aking pamilya. Lumapit siya sa akin. Umusad ako patungo sa pasilyo. Ang pera ay akin. Sa aking ina. Sa aking anak. Sumigaw siya at nabasag ang maskara ng kalmado. Binigyan kanya ng lahat. Isang bahay. Isang pangalan. At ikaw, walang utang na loob. Tinatanggihan mo pa ang pinakapangunahing bagay kapag siya ay nasa problema. Siya ang aking dugo. Ikaw ay hadlang lamang. Pinatay mo ang aking ina. Akusa ko, tinititigan ang paperweight na mahigpit niyang hawak. Naglabas si Aling Consuelo ng isang pangit, baluktot na ngiti. Hindi ako pumatay ng sinuman. Mahina ang puso ng nanay mo. Binigyan ko lang siya ng gamot para kumalma. Iyon lang. Para hindi siya lumabas at magsabi ng kung ano-anong kalokohan, sinusubukang ilayo ka sa amin. Kung mas marami ang ininom niya kaysa sa dapat, kasalanan niya. Gusto ko lang siyang tulungan. Ang pag-amin, malamig, mapanukso, ay mas matindi sa akin kaysa sa anumang suntok. Narito siya, umaamin, nang walang pagsisisi. Iyan ang sasabihin mo sa isang hukom, sabi ko. At sa isang pagtalon, lumiko ako patungo sa mesa kung saan nakalagay ang aking cellphone, ngunit mas mabilis siya kaysa sa inaasahan. Hinawakan niya ako sa buhok mula sa likuran, hinihila ako pabalik ng may brutal na lakas. Umiyak ako sa sakit. Nag-agawan kami. Bumagsak sa sahig sa pagitan ng mga nakatagilid na kasangkapan. Nahulog ang paperweight mula sa kanyang kamay at gumulong. Narinig ko ang kanyang hiyaw. Gumapang ako. Kinakamot ang parke patungo sa pinto. Halos nagtagumpay ako. Sumayad ang aking mga daliri sa doorknob. Pagkatapos ay may anino na humarang sa ilaw ng landing. Lumabas si Javier sa pinto na basa. Balisa ang mukha. Tiningnan niya ang eksena. Ang kanyang ina sa sahig. Ako ay gumagapang, wasak ang bahay. Nanay, anong ginagawa mo rito? Inatake ako ng baliw na ito. Sigaw ni Aling Consuelo. Biglang umiiyak. Nandito ako para kausapin siya. Humingi ng tawad at sumugod siya sa akin. Gusto niya akong patayin, Javier. Nagsisinungaling siya. Nagawa kong sumigaw, bumangon. Pumasok siya para magnakaw. Hawak niya ang diary ng aking ina. Inamin niya na pinalitan niya ang kanyang mga gamot. Tiningnan ni Javier ang isa't isa, paralisado, ang kanyang utak ay hindi makapagproseso ng dalawang bersyon. Anak, pakiusap, ilayo mo ako dito. Iyak ni Aling Consuelo, iniabot ang isang kamay. Baliw ang babaeng ito. Tingnan mo ang ginawa niya.
Nag-alinlangan si Javier. Ang kanyang mga mata, puno ng takot, ay nakatitig sa akin, sa aking balisa na mukha, sa aking punit na damit. Pagkatapos sa kanyang ina, ang babaeng laging nagpoprotekta sa kanya, na naglilinis ng kanyang mga gulo, gumawa siya ng desisyon. Umalis na tayo nanay, hindi! Sigaw ko. Kumapit sa doorframe para bumangon. Javier! Makinig ka. Inamin niya. Hawak niya ang ebidensya. Tumahimik ka. Bulong niya nang hindi ako tinitingnan sa mata. Hinawakan niya si Aling Consuelo sa braso. Tinulungan siyang bumangon. Si Aling Consuelo, habang dumadaan sa akin, tiningnan ako at sa kanyang mga mata. Sandali ay kumislap ang isang purong, walang awa na tagumpay. Pagkatapos ay nagkunwari siyang natapilok. Tinulak ako ng malakas habang kumakapit kay Javier. Nahuli ako ng tulak ng hindi handa. Nawalan ako ng balanse. Umusad ako patalikod, patungo sa butas ng hagdanan na nagsisimula sa likod ng pinto ng aking apartment. Walang rehas, tanging ang kawalan. Javier! Iyon lang ang nagawa kong isigaw. Lumingon siya. Nagtagpo ang aming mga mata. Sa isang bahagi ng segundo nakita ko ang takot, ang pag-aalinlangan. Iniabot niya ang kanyang kamay. Huli na. Dumulas ang aking paa sa gilid ng unang baitang. Umikot ang mundo. Isang pagsabog ng sakit sa likod, sa ulo. Gumulong ako. Tumama sa matalim na gilid ng bato. Isang baitang pagkatapos ng isa pa, sa isang mabagal at brutal na pagkahulog. Ang huling nakita ko mula sa ilalim ng hagdanan ay si Javier. Hindi gumagalaw sa itaas, nakatitig sa akin na nakabuka ang bibig at sa tabi niya ang anino ni Aling Consuelo na nakatayo laban sa ilaw, tahimik na parang estatwa. Pagkatapos ay ang dilim. Ang sakit ay dumating muna. Isang mapurol na paghampas sa bungo, pagkatapos ay isang matalim na apoy sa mga tadyang, ang antiseptic na amoy, at nakakasukang kalinisan ang nag-orient sa akin bago ako magbukas ng mga mata. Ospital. Ang puti at matigas na ilaw ng kwarto ang nagpakurap sa akin. Sinubukan kong gumalaw at isang unggol ang lumabas sa aking mga basag na labi. Kalma, huwag kang gumalaw. Isang pamilyar na boses. Nakaupo si Sofia sa isang silya sa tabi ng kama na may malalim na eye bags at magulo ang buhok. Ngunit may isang bagay sa kanyang postura na hindi normal na pagkapagod, ito ay pagkatalo. Ano? Anong nangyari? Nagawa kong sabihin. Nahulog ka sa hagdan ng iyong apartment. Bali ang 2 tadyang. Concussion. Iba't ibang pasa. Narito ka na ng 1 araw at kalahati. Huminto siya at tiningnan ang saradong pinto. Ang medical report ay nagsasabi, accidental fall. Narinig ng mga kapitbahay ang mga sigaw at tumawag ng ambulansya. Wala nang ibang tao nang dumating sila. Si Aling Consuelo, si Javier, umalis na sila. Iniwan nila ako doon na wasak. Sila, itinulak niya ako. Nakita ni Javier. Alam ko, ngunit walang saksi at mayroon silang ibang-iba na bersyon. Huminga ng malalim si Sofia. Naghain si Aling Consuelo ng kaso. Sabi niya, ikaw ang sumalakay sa kanya. Na nag-agawan kayo at nadulas ka at nahulog ng ipagtanggol niya ang sarili. Sabi niya, pumasok siya sa iyong apartment dahil nakarinig siya ng ingay at inakala na nasa panganib ka, na nakita niya ang bahay na magulo at nang subukan kanyang tulungan, naging marahas ka. Sinusuportahan siya ni Javier. Ito ay kasinungalingan. Sinuri niya ang aking bahay, kinuha niya ang diary ng aking ina. Ang mga bote. Wala nang bakas niyan ni Ria, ang iyong salita lang. At ang iyong salita sa sandaling ito ay may problema. Lumapit siya sa akin, ibinaba ang kanyang boses. Ang aking law firm ay umatras sa kaso. Pressure mula sa isang mahalagang kliyente. Kinansela nila ang iyong personal bank account sa kahilingan ni Javier. Inaangkin na ikaw ay may kapansanan sa pag-iisip at na siya, bilang asawa, ay dapat pamahalaan ang iyong mga ari-arian upang protektahan ka. Ito ay isang preventive measure, ngunit nagtagumpay sila. Ang mundo, na hindi matatag na, ay mapanganib na lumihis. Walang pera, walang abogado. At hindi mo kaya. Kaya kong magpatuloy ng mag-isa, ngunit nang walang resources ng law firm at may kasong trespass at assault na nakabinbin sa iyo. Si Aling Consuelo ay gumagamit ng maruming laro at alam niya kung paano. Malala ang kanyang tingin. Kailangan natin ng isang malaking bagay ni Rhea. Isang hindi matatawarang bagay. O lulubog ka nila. Bumukas ang pinto.
Sumilip ang isang nurse, kasunod si Isabel. Ang kaibigan ng aking ina ay may dalang maliit na leather briefcase at isang ekspresyon ng matinding pag-aalala. Sabi ng babae ay tiyahin mo siya. Sabi ng nurse na nag-aalinlangan. Hayaan mo siyang pumasok, pakiusap, sabi ni Sofia sa kanyang tono ng autoridad na gumagana pa rin. Lumapit si Isabel sa kama at mahigpit na hinawakan ang aking kamay. Napuno ng luha ang kanyang mga mata nang makita ako. Kawawang Elena at kawawa ka. Anak, kailangan itong itigil ngayon. Lumingon siya kay Sofia. Ikaw ba ang abogado? Oo, si Sofia Reyes. Mabuti, dahil ang dala ko ay nagbabago ng lahat. Binuksan ni Isabel ang briefcase at kinuha ang isang makapal na sobre na selyado ng notarial wax. Maingat niya itong binuksan at kinuha ang ilang dokumento na may opisyal na letterhead at mga notarial na pirma. Ang nanay mo, Neria, ay hindi ignorante. Hindi siya nagtiwala kay Aling Consuelo sa loob ng maraming taon. At hindi siya nagtiwala na kayang protektahan ka ni Javier mula sa kanya. 1 taon na ang nakakaraan ay bumisita siya sa akin. Ibinigay niya ito sa akin, sabi ni Isabel. Ibigay mo ito sa aking anak kung may mangyari lang sa akin. At kung magsimulang kumilos si Javier at ang kanyang ina, hindi ko iyon naintindihan noon. Ngayon ay naiintindihan ko na ang lahat. Kinuha ko ang mga dokumento nang may nanginginig na mga kamay. Ito ay tungkol sa isang trust. Isang pribadong trust na binuo sa harap ng notaryo. Inilagay ng aking ina ang lahat ng kanyang ari-arian, ang kanyang apartment, ang kanyang ipon, isang maliit na portfolio ng mga pamumuhunan, at ang beneficiary ay ako, ngunit may mga kondisyon, mahigpit na mga sugnay. Ang ari-arian ay hindi bahagi ng marital community property. Ito ay akin ng walang pagbabago, at sa kaso ng aking pagkamatay ay hindi ito mapupunta kay Javier, kundi sa iba't ibang charitable institutions. Bukod pa rito, ang trustee, ang administrator ay isang pinagkakatiwalaang law firm. Hindi ako. Ako lang ang tumatanggap ng kita. Ang severance pay, sabi ni Sofia, na nagbabasa sa ibabaw ng aking balikat na may lalong nanlalaking mga mata. Sa pagpasok sa iyong account, technically ay sa iyo iyon. Ngunit kung ang trust na ito ay kasama ang lahat ng kasalukuyan at hinaharap na ari-arian, maaaring ang perang iyon ay protektado rin kaya hindi ito malayang magagamit ni Javier. Napakalaking ito. Ito ay isang legal na pader. Hindi sana nagalaw ni na Aling Consuelo at Javier ang anuman, ni ang apartment ng iyong ina, ni ang pera, kung ito ay naging pampubliko sa tamang oras. Ngunit hindi nila alam, bulong ko, naiintindihan. Hindi sinabi sa kanila ng nanay ko, at hindi ko rin alam. Eksakto, tumango si Isabel. Gusto ni Elena na siguraduhin na kung may mangyari sa kanya, mayroon kang hawakan. Isang bagay na hindi kayang galawin ni Javier. O ng ahas na iyon, kaya ibinigay niya ito sa akin. Alam niya na hindi sila kailanman pupunta sa akin. Ipinapawalang bisa nito ang pag-agaw ng severance pay, sabi ni Sofia na may kislap ng kanyang dating enerhiya. Kung ang pera ay nasa ilalim ng trust, walang karapatan si Javier na galawin ito, peke man ang pirma o hindi, at nagbibigay ito sa atin ng dahilan upang kanselahin ang pagbili ng apartment ni Aling Consuelo, dahil ginawa ito gamit ang pera na hindi malayang magagamit. Ngunit humina ang kislap, kailangan natin ng hukom na makita iyan. At sa kaso laban sa iyo, at sa kahilingan ng kawalan ng kakayahan, magiging labanan iyan. Mayroon pa, sabi ng isang boses mula sa pinto. Si Damian, ang investigador ay nandoon, nakasandal sa doorframe. Mukhang hindi siya natulog sa loob ng ilang araw. May dala siyang brown na folder sa ilalim ng kanyang braso. Pinapasok ako ng nurse. Kamag-anak ako, sabi niya na may bahid ng pagkapagod na ironiya. Isinara niya ang pinto at lumapit. Maganda ang pagsusuri ng fingerprint at ang fragment ng kuko, ngunit kailangan namin ng konteksto at nakita ko. Consuelo Robles. Noon ay Consuelo Sainz, noon ay Constance Smith. Smith? Ulit ko, ipinanganak sa Germany sa isang Espanyol na ina. Sa edad na 20 adlabang sa Cologne, ay nahatulan siya ng pandaraya at pagpapalsipika ng dokumento. Pinandaya niya ang ilang matatanda, nagpapanggap na social worker upang makuha ang kanilang mga ipon at ari-arian. Naglingkod siya ng 3 taon sa isang 5 taong sentensya. Paglabas, legal niyang binago ang kanyang pangalan sa Consuelo Sainz, ang kanyang ina, at lumipat sa Spain. Dito niya nakilala ang ama ni Javier,
isang mayaman at biyudo, at pinakasalan siya ilang buwan pagkatapos. Namatay siya sa atake sa puso, 1 taon pagkatapos. Nagmana siya ng malaking halaga na mabilis niyang nilustay. Ang katahimikan sa kwarto ay lubos. Ang nakakatakot na puzzle ay ganap na nagtugma. Ang pandaraya sa mga matatanda, ang mabilis na kasal, ang napapanahong pagkamatay ng asawa. Pareho ang modus operandi. Tanging sa pagkakataong ito ang biktima ay ang aking ina at ang biktima ay ang aking buhay. Mayroon akong mga kopya ng mga ulat ng pulisya ng Aleman na isinalin at ang certificate of name change, patuloy ni Damian, inilapag ang folder sa kama. Nang ipakita ko ito sa aking kontak sa istasyon ng pulisya, napakapit siya sa kanyang ulo. Mayroong protocol para buksan muli ang investigasyon sa pagkamatay ng iyong ina sa pamamagitan nito, lalo na kung kasama ang pagsusuri ng mga gamot, ngunit kailangan nila ng order at para doon kailangan natin ng hukom na makita ang kabuuan, ang trust, ang nakaraan ni Consuelo, ang recorded confession. Sabi ko, ang recording, sabi ko bigla, sinira ito ni Javier. Ang mikropono na suot mo. Oo, tumango si Damian. Ngunit nagre-record ako mula sa malayo gamit ang isang directional device. Hindi perpekto ang kalidad, ngunit naririnig. Naririnig kapag inaamin niya ang mga utang. Kapag sinabi niya, sabi ni nanay, iyon lang ang paraan. Kapag tinanong mo siya tungkol sa mga gamot at sinabi niya, gamot lang iyon para sa nerbiyos, sabi niya, at tumahimik. Ito ay isang patunay ng kanyang kaalaman at ng interbensyon ni Aling Consuelo. Hindi ito ang kumpletong pag-amin na inaasahan ko, ngunit ito ay isang bagay, isang sinulid na mahahawakan. Anong gagawin natin? Tanong ko, tiningnan si Sofia. Nakatayo na siya na hawak ang trust sa isang kamay at ang folder ni Damian sa isa pa. Ang kanyang mukha ay nabawi ang kanyang pinakamabangis na ekspresyon, ang sa abogadong hindi sumusuko. Una, ihahain ko ang mga dokumentong ito sa korte na naglilitis sa preventive measure ng iyong account. Ipapaliwanag ko na kumilos si Javier sa isang ari-arian na hindi available at mayroong mga pahiwatig ng mas malaking krimen. Hinihiling ko ang pagpapawalang bisa ng pagyeyelo at ang pagpapawalang bisa ng pagbili ng apartment. Ikalawa, kasama si Damian, pupunta tayo sa istasyon ng pulisya. Ihaharap natin ang recording at ang nakaraan ni Aling Consuelo. Hihilingin natin ang muling pagbubukas ng kaso ng iyong ina para sa negligent homicide bilang minimum at susuriin siya muli para sa isang bagong autopsy. Sa pagkakataong ito ay tiyak na hahanapin ang mga bakas ng digoxin sa nakakalason na dosis. Ikatlo, ikaw, itinuro niya ako, manatili ka rito, magpagaling, huwag kang makipag-usap sa sinuman. At kung dumating si Javier, na para bang tinawag ko siya, may narinig na mahina at balisa na mga boses sa pasilyo. Pagkatapos ay may mahinang katok sa pinto. Sumilip muli ang nurse nang may halatang pagkabagabag. Geng, Vale, nandito ang iyong asawa. Nagpipilit na makita ka. Pahintulutan mo. Si Sofia at Damian ay nagpalitan ng tingin. Tumango siya ng halos hindi nakikita at tahimik na kinuha ang kanyang telepono, naghahanda para mag-record. Papasukin mo siya, sabi ko, inaayos ang aking hospital gown. Ang sakit sa mga tadyang ay magiging patuloy na paalala ng kanyang kaduwagan, ngunit manatili ka malapit sa pinto, pakiusap. Tumango ang nurse na gumaan ang loob at tumabi. Pumasok si Javier, mukha siyang multo, maputla, gusot ang damit, namumula ang mga mata, amoy pawis at takot. Huminto siya sa paanan ng kama nang hindi naglalakas loob na lumapit pa. Nakita niya si Sofia, si Damian, si Isabel. Napatitig siya sa mga dokumento na lumalabas sa folder. Nakilala niya ang notarial letterhead. Lalong namutla. Nerea, ang kanyang boses ay mahina. Kailangan mong itigil ito. Itigil ang ano, Javier? Ang pagtuklas na ang nanay mo ay isang manloloko at isang mamamatay tao? O ang pagtuklas na ninakaw mo ako? Ipinikit niya ang kanyang mga mata na parang pisikal na tinamaan ng mga salita. Hindi ganoon. Hindi ko alam ang tungkol sa nanay, ang tungkol sa nakaraan. Wala akong ideya, sumpa ko. Ngunit alam mo ang tungkol sa mga utang at sa mga pildoras. Mga pildoras para sa nerbiyos, sabi mo. Anong nerbiyos, Javier? Ang nerbiyos ng aking ina, na may anak na babaeng kasal sa isang magnanakaw. Hindi niya gustong saktan siya. Sumigaw siya at pagkatapos, nang mapagtanto na hindi kami nag-iisa,
Ibinaba ang kanyang boses sa isang kagyat, desperadong bulong. Gusto lang niya na kumalma siya, na hindi siya lumabas at magsabi ng mga bagay na ilayo ka sa amin. Ang mga pildoras ay para lang humina siya, para matakot siya, at pumunta sa isang bahay ampunan o kung ano paman. Hindi ko kailanman nais. Huminto siya, nang napagtanto ang sinasabi niya at kanino. Ang bawat salita ay nagdulot sa akin ng pagsisikap, ngunit sulit makita kung paano siya lumiit. Ikaw ang humiling sa akin na bisitahin siya noong araw na iyon, naalala mo? Sabi mo, nag-iisa lang siya, na matutuwa siya. Ideya mo ba, o ng nanay mo na siguraduhin na wala ako sa Maynila nang mangyari ang aksidente? Hindi siya sumagot. Nang hihina siyang sumandal sa rehas ng kama, ang kanyang katahimikan ang pinakamalinaw na kumpirmasyon. Umalis ka, Javier, sabi ko sa lahat ng lamig na kaya kong tipunin. At sabihin mo sa nanay mo na tapos na ang laro niya, na nasa isang folder ang kanyang nakaraan at ang kinabukasan ninyong dalawa ay nasa aking mga kamay. Makikita ko siya sa korte, at sana sa kulungan. Tiningnan niya ako, at sa kanyang mga mata ay wala akong nakitang pagmamahal o pagkamuhi, tanging ganap na takot. Ang takot ng isang bata na nakita na ang tunay na halimaw ay wala sa ilalim ng kama, kundi sa tabi niya at ginagabayan siya sa buong buhay niya. Nang hindi nagsasabi ng kahit isang salita pa, umikot siya at tumakbo palabas ng kwarto. Hinawakan ni Isabel ang aking kamay. Kinuha ni Sofia ang mga dokumento ng may desisyon. Magtatrabaho tayo, sabi niya. At ang kanyang ngiti ay parang kutsilyo. Sa wakas, mayroon tayong matibay na batayan. Tumingin ako sa labas ng bintana. Sa labas, bumababa ang gabi sa Maynila. Ngunit sa unang pagkakataon mula nang mamatay ang aking ina, hindi ako natakot sa dilim. Dala ko ito sa loob ko, handang ibalik ito ng may interes. Isang taon, eksaktong 365 araw mula nang tumunog ang telepono ng 9:00 ng umaga na may boses ng pulis sa kabilang linya. Ngayon ang parehong amoy ng kape at chalk dust ay lumulutang sa hangin ng dati niyang bahay, ang aking bahay. Ngunit hindi na ito santuaryo ng sakit. Ang mga moving box na nakatambak sa isang sulok ay amoy kinabukasan, amoy bagong pintura at amoy bagong inihaw na butil ng kape. Ang tasa ni Elena, ang nakasulat sa kahoy na karatula na kakalabas lang ikinabit sa harapan. Walang spektakular na paglilitis, hindi na kailangan. Nang ilabas ni na Sofia at Damian sa mesa ng investigating judge ang trust, ang German record ni Constance Smith, ang recording at ang definitive toxicology report mula sa pangalawang autopsy, antas ng digoxin na 3 beses sa therapeutic ang makina, ay gumana ng may malamig na kahusayan. Ang akusasyon ay nagbago mula sa misappropriation patungo sa negligent homicide, coercion, at falsification of documents. Si Aling Consuelo ay sa simula ay nagpapanatili ng kanyang fasad ng nag-aalab na dignidad, ngunit nang ipakita sa kanya ang larawan ng kanyang German police record, may nasira sa loob niya. Hindi ito isang dramatikong pagbagsak, kundi isang mabagal na paghina, tulad ng isang lumang lobo. Ang kanyang public defender ay nagsimulang magsalita tungkol sa posibleng kasunduan. Sinubukan ni Javier na tumakas. Nahuli siya sa NAIA na may one-way ticket patungong Buenos Aires at sapat na cash para patunayan ang kanyang pagkakasala, ang pressure, ang mga utang na bumabagabag pa rin sa kanya, at ang bigat ng ginawa ng kanyang ina at ng pinayagan niya ay nagpabagsak sa kanya. Hindi siya nakapagpatunay laban sa kanya, ngunit ang kanyang testimonya na nag-aalinlangan at puno ng mga pagwawalang bahala ay sapat upang kumpirmahin ang timeline ng pandaraya. Sa araw ng pagdinig para sa pagtanggap ng mga katotohanan at pagtukoy ng parusa, nagsuot ako ng itim, hindi sa pagluluksa, kundi sa baluti. Sinamahan ako ni Sofia, maliit, kulay abo ang silid. Si Aling Consuelo, nang pumasok, ay tila lumiit. Nakasuot siya ng simpleng suit, ngunit ang kanyang mga kuko, bagamat walang coral polish, ay mahaba at matalim pa rin. Nang dumaan siya sa akin, nagtagpo ang aming mga tingin. Sa kanya ay wala ng tagumpay, ni pagkamuhi. Tanging isang nagyayelong kawalan, ang sa isang mandaragit na nakulong, wala siyang sinabi. Si Javier, na nakaupo ng ilang hilera sa likuran, ay hindi itinaas ang kanyang tingin sa sahig kailanman. Binasa ng hukom ang mga tinanggap na katotohanan, ang manipulasyon ng gamot, ang mapanlinlang na transfer, ang trespass, nang banggitin niya ang pagkamatay ni Elena Valle bilang direktang at mapanlinlang na resulta ng pagbibigay ng gamot ng walang kontrol, isang tuyong hiyaw ang lumabas sa bibig ni Javier. Hindi natinag si Aling Consuelo.
Sa paglabas ng korte sa hagdanan, doon sumabog ang drama na inaasahan ng mga pahayagan. Nag-umpukan ang mga photographer. Tinakpan ako ni Sofia, sinusubukang gumawa ng daan patungo sa kotse. Bigla, si Lola, ang kapatid ni Javier, ay nagtulak sa gitna ng maraming tao. Direktang papunta siya sa kanyang ina. Ang kanyang mukha ay balisa sa galit at sakit. Bakit? Sigaw niya. Huminto sa harap nito, habang ang mga flash ay lumilikha ng isang strobe ng ilaw. Mabuting babae siya. Siya ang nanay ni Nerea. Gusto lang ng pera. Laging pera lang. Sinira mo kaming lahat, Consuelo. Sa unang pagkakataon, nawalan siya ng kontrol. Marahil ay ang liwanag sa kanyang mga mata, ang nag-aakusa na anak na babae, ang maraming tao. Nagkaroon ng basag ang kanyang maskara ng kawalang damdamin. Tumahimik ka! Sagot niya nang may makamandag na sigaw. Wala kang alam. Siya ang humaharang. Siya ang humaharang sa kinabukasan ng aking anak, sa kung ano ang nararapat sa kanya sa pagiging nasa tabi mo. Walang utang na loob. Itinuro niya ako ng may nanginginig na daliri. Gusto ko lang siyang takutin, palayasin, para hindi niya nalasonin si Javier ng kanyang mga ideya, ilayo siya sa kanyang pamilya. Ang mga pildoras ay para lang humina siya, para matakot siya at pumunta sa isang bahay ampunan o kung ano paman. Ayokong. Bigla siyang tumigil nang mapagtanto ang sinasabi niya at kanino. Nagre-record ang mga mamamahayag. Sinubukan ng mga abogado ng magkabilang panig na mamagitan, ngunit ang pampublikong pag-amin, bastos, puno ng poot at mga paliwanag ay lumulutang na sa hangin. Hindi ito pag-amin ng pagpatay, kundi ng kalkulado at hangal na kasamaan na nagkaroon ng parehong resulta. Ang recording na iyon at ang mga larawan ng kanyang balisa na mukha ay kumalat sa Maynila kinabukasan. Si Javier ay nahatulan ng 2 taong pagkakakulong dahil sa pandaraya at pagpapalsipika sa bahagi dahil sa kanyang huling kooperasyon. Si Consuelo Constance ay nakatanggap ng 8 taong sentensya para sa negligent homicide, aggravated fraud, at coercion. Malaki ang epekto ng kanyang nakaraan sa Germany sa sentensya. Ang kanyang ginintuang pagtanda ay nasa likod ng mga rehas. Ang pera ng indemnity ay ibinalik sa akin kasama ang interes. Ang apartment sa Makati na inembargo at ibinenta ay sumakop sa bahagi ng mga gastos at ibinalik ang natitira. Ang apartment ng aking ina, ngayon ay malaya sa mga pasanin at laging akin, salamat sa trust, ay naging aking proyekto, aking anchor. Ngayon, sa araw na sana ay kanyang 72 kaarawan, binuksan ko ang mga pinto. Hindi ito isang engrandeng pagbubukas. Nandyan lang si Sofia kasama ang kanyang bagong sariling law firm, si Damian. Nag-retire na sa aktibong mga kaso, ngunit laging handa para sa kape, si Isabel, na lumipat sa isang apartment malapit, at ang magiging unang regular na customer, at maging si Carmen, ang kapitbahay, at si Lola, na nagsimula ng isang masakit, ngunit kinakailangan na paglayo mula sa mga labi ng kanyang pamilya. Mainit ang lugar na may mga lumang larawan ng aking ina, noong bata pa siya sa mga dingding, ang kanyang mga libro sa isang bookshelf, at ang amoy ng bagong gawang kape. Ang ini Elena ay kumikinang sa karatula ng makina. Nag-uusap kami, nagtatawanan, nagre-recall, hindi nang may kalungkutan, kundi nang may katiyakan na siya ay nasa bawat detalye ng lugar na ito. Nang umalis sila isa-isa, naiwan akong mag-isa, nagwawalis ng huling mga labi ng kahoy. Bumaba ang gabi sa tondo. Lumapit ako sa larawan sa likod ng counter. Ang sa kanya at ako sa pista ng Quiapo na nakasuot ng tradisyonal na damit. Nagtatawanan. Hawak ko ito sa aking mga kamay at dahan-dahang pinupunasan ng gilid ng aking apron. Walang luha. Mayroong pagod na kapayapaan na mahirap nakuha. Sa labas, isang grupo ng mga kaibigan ang nagdadaan na nagtatawanan. Ang buhay, simple at magulo, ay nagpapatuloy. Inilagay ko ang larawan sa lugar nito, sa gitna ng bookshelf, kung saan makikita ko ito mula sa coffee machine. Pinatay ko ang mga ilaw, lumabas, at nilolak ang pinto. Umikot ang lock ng matibay at pinal. Tiningnan ko muli ang karatula sa ilalim ng ilaw ng poste. Ang tasa ni Elena ay hindi isang mausoleum. Ito ay isang kanlungan, isang lugar para mabuhay, para huminga, para maalala ng walang lason. Lumingon ako at lumakad patungo sa aking bagong apartment. Maliit at maaraw, 2 bloke ang layo. Malamig ang hangin sa gabi, ngunit malinis. Sa unang pagkakataon sa napakatagal na panahon, hindi ako natatakot sa dilim.
Tinitigan ko ito sa mga mata at nakita ko na sa huli ay laging sumisikat ang araw.